good morning, everyone. Welcome to our live stream today. Before we will start our prayer, we'll study the Word of God first. Kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon is about dominion. Dominion. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dominion? Explain ko po sa inyo. Basahin muna natin ang Genesis chapter 1, verse 26. Sabi dito, and God said, let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 27. So God created man in his own image. In the image of God created him, male and female created him. Then, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon Diyos amay. Bless the kanyang salita. Mga kapatid, ang pag-aralan natin dito is about dominion. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng dominion? Kapag tayo nag-pray kanina mga kapatid, tayo ngayon dire-diretso na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng dominion? Sabi dito, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. So, ibig sabihin po ng dominion mga kapatid, in Hebrew word, the word of dominion in Greek and Hebrew are mamlaka. The Hebrew word for dominion also means kingdom reign or sovereignty. And basileia. Basileia, the Greek word of dominion, also means authority or power. Authority or power, mga kapatid. Basileia. And the Greek word for dominion, koiotes, means lordship or authority. So, yun po yung mga the biblical meaning of dominion is having power, a king is dominion over his kingdom. So, alam na po natin kung sino yung hari natin, siya yung nag-rule over sa kingdom niya. No? Ayun, the Father is Jesus Christ. So, what is the definition of dominion, mga kapatid? Dominion nito, synonyms are dominion is not to rule over other people, but instead we are meant to have authority over every situation, physical, financial, emotional, and spiritual. So dominion means in Roman word is control or ownership. So mga kapatid, so alam natin ngayon, no? So it's an the power or right of governing and control, sovereign authority, role, control, domination, usually considerable size in which a single rulership holds the way lands or domain subject to sovereignty or control. For example, meron property. So, meron kang authority niyan. No? Meron kang ownership. So, depende din tayo ng mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng authority ng Lord para i-roll over ang lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid. So, tayo bilang binigyan ng ganyang authority, ating i-manage, mga kapatid. Ang sabi sa Hebrews 11:32 to 34. And what shall I more say, for the time will fail me to tell of Gideon, of Barak, and of Samson, and of Jephthah, and of David also, and Samuel, all the prophets, who through faith subdued kingdom, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of the weakness were made strong, waxed valiant in fight, trying to fight the armies of aliens. So mga kapatid, itong mga great
mga kilala na mga man of God, no? Kilala itong mga father of faith, no? David, Samson, no? Yan. Sila ay mayroong authority or power. So, sila, sa panungkulan nila. So, meron siyang authority or dominion, no? Tayo din ngayon, meron din. But faith is confidence based on your understanding on His faithfulness as revealed by His word. Your faith is your dominion. Kung ano yung pananampalataya mo, yun po yung dominion mo mga kapatid. Yun po yung tinatawag natin ng dominion. So, mag-ingat tayo sa ating mga dapat sasabihin kasi strong word. No? Malapas yun po sa ating word. So, from Latin, the meaning is from Latin, meaning lordship, right, or ownership, from Dominus, meaning Lord. No? So, what is dominion in Jesus? In Genesis, given by God to mankind from the beginning. So, si Adam binigyan ng authority or power ng amang nasa langit to govern, to domain, to manage, to rule over. So, binigyan siya ng karapatan na pangalanan ng lahat ng mga hayop, mga animal, no? So, binigay, yung authority na binigkaroon sa kanya, ginawa naman niya, no? Tayo, gawin din natin yung authority na binigay sa atin ng Lord bilang anak niya. Simula ng sinaya ko si Jesus Christ, ikaw ay binigyan ng power or authority to become sons and daughters of God. So, dahil ikaw ay anak ng Diyos, meron ka ng power ngayon to roll over anumang circumstances na meron ka. To roll over your finances, to roll over your physical, your mental, emotional, and spiritual, na mga material. Binigyan ka ng Panginoon yan kung paano mo i-manage. Binigyan tayo ng utak ng Lord how to manage that circumstances. So you have the power and authority to roll over mga kapatid. Ano sabi dito? What is the spiritual meaning of the word dominion? You know? Makikita po natin sa Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. For He has anointed me. No? So, mabasa natin yung mga kapatid. Basahin natin ang mga iyo. No? Sa Luke chapter 4. Yung mga Bible dyan mga kapatid. Basahin po natin. Luke chapter 4 verse 18. Sabi, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. So mga kapatid, so dominion is God-given. Binigyan ng Panginoon. God-given gift to people that requires His supernatural anointing. So itong anointing na to, no? Binigay ng Lord sa iyo at sa akin. Kaya meron kang authority and power. Hindi maintindihan niya ng iba eh. Yung anointing. Anointing is power. Meron kang kapangyarihan, no? It belongs to you, but it isn't automatic. It takes faith, walking in love, and operating in the anointing. So, kailangan palalimin pa natin ang ating faith sa Panginoon. Gaano mo ba kakilala ang Panginoon? Si Jesus Christ na siyang tagapagligtas mo o tagapagligtas natin, tagapagligtas ko. Gaano mo ba siya kilala? Yung intimate relationship mo sa Kanya, gaano mo siya kakilala ang Panginoon? Ano ang ganun sa ang connection mo sa Panginoon, ang communication mo sa Panginoon? Do you have intimate relationship of your faith first? No? Walking in love. So, sinapractice ba natin itong mga kapatid? No? So, nasa ganun, mag-operate na ang anointing sa atin. So, it takes faith, walking in love, and operating in the anointing.
So, mga kapatid, dahil binigyan tayo ng authority ng Lord to domain because of you're the son and daughter of God, so because of the Holy Spirit is within us, mayroon tayong kapangyarihan to operate. To operate, to 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 be in charge. Whatever situation na kinaharap natin, meron tayong authority. Dominion means supreme authority. Binigyan tayo ng supreme na authority, otoridad ng Panginoon na i-handle ang lahat. No? Dominion in its simplest form is power, authority, or control over something or someone. It is the ability to request or command and speak a fulfillment of that appeal. Example, meron kang sakit ngayon. Ikaw sakit, I command you go out in my body by the blood of Jesus. So you have the power and authority na gawin mo yan dahil anak ka ng Diyos, mga kapatid. Huwag mo pagdudahan yun. Yung power na ibinigay sa'yo ng Lord, kasama dyan ang faith mo na mawala na yung sakit sa katawan mo dahil binayaran ng Lord, dahil sa blood ni Lord, pinagaling ka naman. No? To have dominion is to roll, to be in charge. So, kamusta ang iyong pag-roll over sa iyong finances, pag-roll over sa iyong physical, pag-roll over sa iyong spiritual, and pag-roll over sa iyong mental needs, emotional, yan. Kamusta ang pag-roll over mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo, mga kapatid? So, ikaw lamang makakasagot yan, mga kapatid. Sabi nga dito sa Genesis chapter 1:26, the scriptural term for power is dominion. Dominion, a sovereign or supreme authority, the power of governing and controlling. The right governing dominion is not limited to the realm of civil government. No? Dominion is a gift from God. So, gift ba ito ng Lord? It's a gift from God. Dahil sa, binigyan na tayo ng Holy Spirit, no? Kanina, sa Luke, sinabi doon, kung meron ka ng power, inanoyin ka ng Lord. At sa binasa natin kanina sa Genesis 1:26-27, dominion over creation was a gift from God to the man and the woman he created. And it was a gift he gave to all of their descendants as well. So tayo mga descendants ng Lord. No? So ang sinabi niya doon, in Genesis 1:26-28, to subdue and deal with God's enemy. So, tayo ay mayroon kapangyarihan na palayasin ng mga kaaway ang demonyo. No? I-rebuke natin yung demonyo na manggugulo sa buhay natin. You have the power from your mouth. Sabihin natin, no? Dahil meron tayong 4 principles. Ang 4 principles na ito, 4 principles of dominion authority. No? I-share ko sa iyo. Apat na principles na ito is desire. Mga kapatid, kung dahil binigyan na ng Panginoon ng authority or yung tawag natin na supreme authority, no? Binigyan tayo ng power, pangyarihan to command. Lord, wala na po akong pera ngayon. I command angel of the Lord. I command angel of the Lord na ako ay magkaroon ng money. Money from North, East, and South. Lord, ikalog mo sa akin to, Lord. Invest mga ating negosyo, Lord. Invest mga ating mga trabaho, Lord. Ating mga kamay ng God. So, mag-deposit ko ng ating mga bank account in Jesus' name. So, you have the power. No? Dinidesire mo and you command. You speak it. Number 2, you speak it. And then you believe. Lord, salamat Lord. Dahil nandiyan na sa bangko ko ang pera. Nandiyan na sa bangko ang mga ang income ko, Lord. Sa sahod ko, Lord. Sa bangko na, Lord. Salamat, Lord. So, you speak it. You speak it. And then number 3 is you believe it. No? Naiwala ka na nga. Yes, nandiyan na talaga. Bibigyan ko na yun. Diba? So, Lord, salamat, Lord. Pinagaling mo na ako, Lord. Hey, malakas na ako ngayon, Lord. So, parang hindi na ako ma-exercise. Hindi na ako maglakad-lakad. So, you speak it, believe it. The number 4 is act upon it. Itong apat na principles na itong mga kapatid, desire it, speak it, believe it, act upon it. Whatever aspect of your life, gawin mo ito. Magiging lifestyle mo ito, mga kapatid. Katulad ng ginawa ni Adam, na sinasabi nilang ito ang pangalan ng itong hayop, itong pangalan ng itong mananap, no? Sa Bisaya, hayop at mananap, no? Fish, yung mga kasal na yan. So, siya ang pangalan ng mga yan, no? So, dito din tayo, binigyan tayo ng power ng Lord, no?
Sabihin natin, i-desire mo, Lord, gusto kong makapunta sa ganitong lugar. Desire it. At sabihin mo, Lord, bukas, pupunta ako doon. In your right and perfect time, Lord, makarating ako doon para makapag-mission ako sa lugar na to, Lord. You speak it. Desire it and speak it. And you believe it, Lord. Thank you. Dahil makarating na talaga ako sa lugar na yun. And act upon it. Nag-prepare ka na. Nag-prepare ka na ng mga gamit mo. Nag-ano ka na. No? Nag-impake ka na. Kasi, ginagawa mo na siyang, yung ina-act mo na siya. Na-act upon it. No? So, dahil meron tayong authority, meron tayong power to govern, we kumaga, we have the power and in-charge tayo na mangyayari yung gusto natin, mangyayari yung dinilibitahin natin. So, you speak it, believe it, act upon it. So, mga kapatid, ito yung simple na sharing ko pa sa inyo about the million is napakahalaga. So, kaya tayo binigyan ng mind ng Lord kasi yun ang pagganahan natin, no? Of course, yung puso natin, pero mas mataas ang utak, no? Kaya, actually, so, kailangan utak, gamitin natin ang ating mind, no? To compare, to roll over. Whatever situation, kahit negative na situation, Lord, sabi mo sa akin, na I have the power, the authority to compare, I have the power to roll over, Lord. Kaya ko to, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Because of your faith na Panginoon, nagawa mo kapatid. Magagawa natin ang lahat ng ito, no? Ang pag-govern natin, ang pag-roll over natin sa ating sitwasyon. Ano mang sitwasyon meron ka ngayon, meron ka mang problema na hindi mo masolusyonan. I-speak mo, no? Speak to it the Lord, salamat. No? Believe it na merong solusyon. Ay, act mo na na-solve na ni Lord. No? Siyempre, of course, i-desire na ma-solve yan. I-desire mo, speak it, believe it, and act upon it. So, lahat ng mga nawala sa'yo, ibalik ni Lord yan. Lahat ng sakit na mayroong kang experience ngayon, pagagalingin niyo ng Lord. Wala, imposible pa. Isang sa Panginoon. Pinagaling niya ngayon. Previous na dinulugo eh. Diba? Pero hindi ko kaya yun. Sabi ko, Lord, nung ako ay nag-bleeding ng 5 years, sabi ko, Lord, hindi ko kaya ang 12 years, Lord. Kahit, Lord, tulungan mo ako na pagalingin mo ako, Lord. Kahit one day lang, Lord, mag-stop man lang yung bleeding ko. Alam mo, hindi ako dumaan ng surgery. Pumirma na ako sa doktor ako na magpa-opera ako. Bumili na ako ng kamaong dahil akala ko ay mamamatay na ako noong 2018. And prepare na ako ng kamaong ko. And may pinuhay ako ng Lord, glory to God. Dahil sabi ko, Lord, ng kamaong ko, may gumamit na. Kaya wala na akong karapatang mamatay. Kaya bubuhayin mo talaga ako, Lord. Kaya yung sinabi ko na bubuhayin mo talaga ako, Lord, once, Lord, na ma-extend mo yung buhay ko, ako ay magpapagamit sa'yo. Yan. Dinala ako ng Panginoon sa iba't ibang man sa mga kapatid dahil pinagaling niya ako simula 2022. Pinagaling na ako ng Lord, na-stop ang bleeding ko. Dahil sinalita ko lagi, Lord, salamat Lord, wala na akong sakit. Lord, salamat Lord, healthy na ako. Salamat Lord, magaling na ako Lord, at ako'y maglilingkod sa iyo Lord. Lagi ko ina-act. Binig ako sa Panginoon. Lagi ko sinasabi. Dahil yun, dinisay ko talaga yung gagaling. So, kahit anong mga sitwasyon meron kayong mga kapatid, walang imposible sa Lord. Basta, maging, ano ka lang, you have the authority. No? You have the power to roll over. Huwag mong hayaan na ang iba ang mag-roll over. No? Iba ang mag-roll over sa iyong buhay. Kaya, ang ating buhay ay pinasadyo sa ating ating buhay. So, Lord ang may control sa buhay natin, but God give us the authority to roll over. So, ikaw ang mag-roll over. You have the mind, the heart, the hands, and feet. Yan, gamitin natin ito na mag-roll over sa anumang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Be a good steward of your finances. Be a good steward of your physical body. Be a good steward, mga kapatid, sa mga material na ipinagkalog sa iyo ng Lord, mga properties or whatever. And then be good steward
in your spiritual gift na pinagkaloob ng Lord sa mga kapatid. So lahat tayo binigyan ng opportunity, ng power, super authority, to rule, to domain, no, to be in charge sa lahat ng aspecto natin dito mga kapatid. Kaya ang gagawin na natin mga kapatid, itong apat na to, desire it, seek it, leave it, act upon it in all aspects of your life. So, glory to God. Shalom, shalom everyone mga kapatid. Maraming salamat sa pagkikinig at sa panonood. At muli, sa Panginoon lang ang papurit at salamat at mga buhay mga kapatid. Shalom, shalom everyone. Thanks for watching. See you next time. God bless us all.